Middle week service, we promise you to bring the message that can help to everybody. Our Jesus came to save, and so we must all be saved to save others. Let's praise the Lord, children. Hallelujah! Sinasabi po ng salita ng Diyos, Siya lang po ang ating mananatili sa kalakasan. kanina niya ang sino mang Wala naghahanap nang sa kanyang iba. paghihingan. Dahil siya'y buong at tahanan. Ang pangako niya, We don't have a ang mga reason bundok at ang mga not bukod. to give our Ngunit strength. hindi maglalaw ang pag-ibig niya Sa sa kanya atin. galing ang lakas. Mapalad po tayo. Amen! Sapagkat sa presensya niya'y susumpo nga tayo ng tunay na kasapatan sa ating Hindi tayo buhay. nagsasawa. Panginoon, sino pa nga ba ang tutulad It's sa'yo? always renewing your mind. Kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang tubigan ko, at siyang tubigan ko, o Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang salihan ko, at siyang tulihan ko, o Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Kanino pa nga ba kami ilalapit, O Diyos? Gayong ikaw lamang ang sasapat sa lahat ng aming kailangan. Ikaw lamang ang makapupuno sa lahat ng aming kakulangan. Wala na ang iba, Jesus. Tanging ikaw lamang. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Amen! Alam niyo, storm may come, but the Bible said, be still, know that He is in control. Tonight's message is to remind us that do not be afraid, no matter what. All you have to do is be still, for He is the God of peace. Let's worship Him. Under your wing, Thank you, Jesus. cover You cover me. me You love me. within Your your mighty hands. when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. And I will be still, know you are God. I rest my
forgiveness. He's going to redeem you, renew you, and restore you back to your original form. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are king over the flood. I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roll, say I will soar with you above the storm. You are king over every sound. I will be still, know you are God. Oh yes you are, oh yes you are. Father, thank you for sending your only begotten Son to show us the way on how to live a life here on this planet Earth. You have given us your Bible, your Holy Scripture, for us to follow your pattern. Jesus is our pattern. Thank you, Lord, for all the words that you have delivered through your prophets, through your disciples. And now we are enjoying it in these last days. So we thank you for your presence tonight, for we know we need your presence. Your presence bring the weight of your glory. We need your glory. Because in your glory, we can feel your blessing, your everything that we need. And we need your power. Not only your presence, but your power, your Holy Spirit, so that we will be able to experience, Lord, the way you say it. Jesus is the word, but the Holy Spirit is the power. And so we need your presence and your power so we can live a life that you want us to live. We rejoice because your presence bring us understanding. Tonight, your understanding will just be like rain from above. You're going to shower us with your understanding so we can see the way you see it. And we shall rejoice. We go out from here, never be the same again. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. So let us be vigorous, energetic, because the Holy Spirit gives you energy, the power, in order for us to receive the blessing tonight. Good evening, all VCF all over the world, all Eagles, you know your names. I thank God and so blessed to have you in this ministry. That's why we stayed till 26th year this coming June. Also, I'd like to thank God for Pastor Andrew, Sister Sonja, and all the VCF na they're the part that been a part of VCF South Cotabato. If not with you, there is no VCF South Cotabato. So
I thank you that God had aligned me to you, to every people who have come my way and have that influence for us to be in one mind, in one goal, to reach out souls through this ministry, the VCF South Cotabato. So can you give a clap to offering to the Lord? As far as I know, I have discipled more than 3,000 already, spread all over the world. But I want you here in South Cotabato, it is possible for us to corporately reach 3,000 disciples. Reaching people, we had reached people probably almost 20 to 30,000 in South Cotabato alone through the years. Pero iba pa rin yung disciple. Kasi yung na-reach mo lang, narinig lang nila ang salita, pero hindi sila sumama sa salita. Iba yon. Our target is yung talagang 3,000 people joint faith force together na magkaroon ng katulad natin. Pero kung tamad tayo, hindi naman maganda siguro na i-duplicate pa. Kasi discipleship training is training you to be like you. Kaya check natin kung tayo ba ay talagang like-alike, look-alike ni Jesus, hindi lang look-alike, kaugali-alike, that is the true disciple. Ngayon, ready ka na bang i-duplicate? Mukhang yung iba hindi nakikinig, kaya nga pag nagsasalita si Pastora, nagsusulat, pinapakita na hindi ako interesado sa iyo actually. So I want you to fix your eyes unto the Word of God. Dinisciple ba talaga kayo ng Lord? Kung na-disciple tayo, automatically, ang lalabas sa atin, nagdi-disciple tayo. Siyempre, panay ang tuwa mo na nagbago ka. O anong plano mo dyan sa bagong buhay mo? Ayaw mo ipa-duplicate? O yun yung discipleship training. That's why we need to be discipled to disciple people because ang promise ng Lord ay sa mga disciples lang. Okay, nagapalakpak yung iba, pero alanganin sila kung disciple nga ba talaga sila. For the past how many long years, mukhang hindi pa natin maipalabas na tayo nga ay disciple. Okay, so tonight we're going to have our message. I want you to take down notes sa labas, yung ating mga dinisciple na nag-disciple, like katulad ni Mark O'Haro. Thousands na rin ang na-reach out niya. What about you? Nandito kayo sa tabi ko. Thousands. At sila ay overload sila sa overtime sa trabaho nila. Look at your neighbor. Pakisabi sa katabi, ano ba talagang binibisihan mo at mukhang hindi ka makapag-disciple? Alright? Lahat tayo may reason. Kaya nga admire tayo sa mga tao na sobrang sa totoo lang, halos kunti na lang time nila, may trabaho sila, they're earning a lot of money. At the same time, they are reaching out. Oh, makikinig ba kayo? So tonight, yan po ang i-deal natin. Pupunta tayo dyan sa problema na yan. Sabihin mo nga sa katabi, i-deal mo nga yung problema na yan. Kasi yan yung maghihindir sa atin sa papuntang langit. Hallelujah. Stamp your feet. Ipalayo nyo yung mga damn spirit. Mukhang, hey, are you willing to follow? Oh, nakikita sa mukha. Ang willing at hindi willing. Tonight, it's a confrontational message at the same time reminding you that there is hope. Lagi tayo nagsasabing hope, pero hopeless naman tayo. O, test tayo. Sabihin mo sa katabi, o, ilang beses ka na ba na-test? O, hindi ka pa nakapasa, grade 1 ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa naglilay hands. Ikaw pa rin ang nililay hands. Sabihin mo nga sa katabi, mukhang hindi ka pa nakaabot doon sa grade 5. Nasa grade 1 pa ba tayo? Tingnan mo ang mga grade 1, doon nakatingin kahit kinakausap na ng teacher. Kapag kayo ang teacher, malalaman nyo yan. How do you feel, ha? Ikaw, teacher. How do you feel pa estudyante mo? Nagsasalita ka, nandun sa labas ang tingin. How do you feel? May principal tayo, may teachers tayo dito. How do you feel? So not allowed.
me to feel yung mga ginagawa natin. Kasi, eto sasabihin ko sa inyo, it's just like classroom Na-enroll ka kahit hindi ka natatakot ka kasing mapuruhan kaya ayaw mo magpunta ng opisina, ayaw mo ayaw natatakot ka na masubrahan. Kasi sa totoo lang tamad ka, ayaw mong utusan, tama ba? Ayaw mo ng responsibility. Pero hindi ka exempted sa test. Teachers, kung may mga estudyante ka mo nga na mahina, wala sa kanila, basta na lang sila pumasok, hindi sila exempted sa test. O, sabihin mo sa katabi, ikaw din. Hindi ka exempted sa test. Nakapagsimba ka na. So, ang lahat ng nakarinig ng salita ng Diyos, hindi exempted sa test. Palakpak. Okay? Shall we all stand and honor the Word of God to be read by our pastors? Associate Pastor Porle in Greenfield. So sana yung mga taga Greenfield, madala nyo rito para makita natin na may bunga talaga kayo. Okay? So let's read. If you have your Bible, you can read with Pastor David. Matthew. Sige po, sabay-sabay po tayo magbasa ng Matthew chapter 14, 22 hanggang 33. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa. Habang pinapauwi niya ang mga tao, nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na yon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinalibutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang iyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinabi siya ng mga nasa bangka at sinabi, "Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos." Ang salita ng Diyos. May God add power to His Word. Everybody say amen. So I want leaders to come up here sa front. Maupo na muna kayo. Yung nakatayo talagang nagbigay ng buhay sa salita ng Diyos. Yung mga nakaupo, patay ang salita. I told you, ang salita ng Diyos ay logos. No? Katulad po ng bigas. Kapag binigyan mo ng action, dahil nagrespeto ka sa salita ng Diyos, dahil salita ng Diyos yung binabasa natin, ano ang sabi niya? Bibigyan ka ng sinaing. May experience mo yung power. Naintindihan ba natin? Simpleng tatayo ka, hindi mo magawa. How much more yung iba pa? Kasi pag sinabi mo masakit ang paa mo, lalo kang magkasakit. Gusto kong ipaano sa inyo yung faith. Ang faith ay hindi mo kaya, pero sinunod mo. Kaya nga yung faith na may Holy Spirit, mabibigyan ka ng healing. Yung sinaing, yun yung Holy Spirit. Kanyang i-manifest. Yun ang blessing. Ima-manifest niya na yung blessing. Yung bigas, hindi mo pa yan makain. Kaya pag salita, last Sunday night, salita.
Kaya sabi ko, okay, nakarinig kayo ng bigas. Ipapa-experience ko sa inyo ang sinaing upang makain. Kaya pagkatapos na experience ang salita na may kapangyarihan, merong nagsasabing, may joy? Lahat yung mga bunga, may joy sila, meron silang healing, may naramdaman sila. Yun yung Rema word. I don't want you to sit out sa likod. Ako, nung estudyante ako, hindi ako bright pero lagi akong sa unahan kasi gusto ko masalo. Kung ano yung sinabi ng teacher. Hindi pa ako yan, I want you to know na kapag hindi kayo madaling sumunod sa salita ng Diyos, it follows. Lahat ng sasabihin niya, hindi niyo sinusunod. Naobserbahan natin ang tao sa pamagitan ng kanyang pagsunod. Tonight, ang message po natin is all about crisis. Interesado ba kayo? Alright. Lahat ng sasabihin ko, ililista mo, yan ay sa school, di ba? Hilig kayo mag-jot down. Darating ang time ng teacher mo, sabi niya, itapon mo ang iyong pencil. Ang lecture po, ang salita ng ginaano nyo, binabasa nyo, ultimo yung gusto nyo sabihin, binabasa nyo pa, ay logos. Baliwala. Masiyahan yung nakarinig. Kasi sino ba naman ang hindi masiyahan pag sinabi, puro positive ba yun? O alam nyo mga kapatid, positive lang tayo, positive lang tayo. Okay, maganda yun. Masarap pakinggan, puro positive ang salita mo. Pero pagdating ng trial, hindi mo alam gamitin ang positive. Ako, yes, I am preaching yung prosperity. But I see to it na pina-explain ko sa inyo bago kayo makapunta sa prosperity, may gagawin. Naintindihan ba natin? Kaya nga ang iba hindi pa rin nakuha. Ito, estudyante ka, panay ang sulat mo hanggang din. Di ba sa ending may test? O hindi ka na makasulat. So sasabihin ng teacher, ang teacher ay hindi na magsasalita. I'm talking to the teachers para maintindihan, dapat kasama ko kayong mag-explain. Hindi maganda sa estudyante, panay na lang lahat ng mga sinasabi ng teacher, sinusulat at hindi nakikinig. So pagdating sa actual, 0. Pinapakita sa teacher, nakala mo wow, tuwang-tuwa naman ako, wow, talagang pay attention na pay attention. Pagdating sa hindi, sinabihan, lahat ng may demonyo magpalakpak. Nagpalakpak siya. See, our God is a God of test. Come on. Clap your hands. I want you to get out from yourself. Focus na ba tayo? Kung sa aeroplano pa, fasten your seatbelt because kung hindi kayo, mahuhulog kayo. May time dyan, okay? So tonight, ang message po ng Lord, nabasa natin, pero himay-himayin natin. Our objective while you come to church must be checked. Tayo ay pupunta sa church, nagse-celebrate tayo every Sunday because we believe that Sunday is a resurrection day. So you should have a resurrection attitude. Paano ka makapag-rejoice kung inihila mo yung paa mo para bang wala kang gana? Resurrected ka na. You come here to celebrate. Alam mo, na ang resurrected Christ ay nasa iyo na. Sabihin mo sa katabi, tama na yung palakpak, gawin mo na. Alright. So as a believer, kung tayo ay believer ni Jesus Christ, bakit wala dito? Tatanong ka, bakit wala yung iba? I-mention natin yung mga pangalan. Hindi na, marami sila. Bakit nawala sila? Ano ang sagot? Hindi nakayanan ang
crisis. Hindi nakayanan ang trouble. Ito pa yung sagot, oh. May trouble lang, sis. Pag maayos ko na itong trouble, saka ako magsimba. Sabihin mo nga sa katabi, di ba sinabi mo rin yan? Mukhang wala akong kasama rito. Pag maayos ko na ang trouble, saka na ako magsisimba. Huwag kang mag-alala. Magsisimba ako pag maayos ko na yung mga trouble ko. Take down notes. Kahit kunting isang word lang para maalala nyo mamaya, hindi naman lahat siguro na words ay sulat nyo. Be aware kung ano yung mga lumalabas sa ating bibig. Yan ang reason kung bakit wala na sila dito. Hindi nakayanan ang troubles. Hindi nakayanan ang mga problema. Tinatamad. Pero hindi nila alam na hindi sila ligtas, ha? Basahin mo nga ang Bible. Kapag tumigil ka, you shut down. Kaya minsan, absent lang ko, okay? Nagkataon. Talagang yan ang gusto ni Satan. Para pangalawa, nagkataon na naman, kailangan mo mag-absent hanggang sa nawalan ka na ng gana. Kaya nga matira ang matibay. Maliligtas ang nananatili. Tagalog yan, ha? So as a believer, how do you handle crisis? Ako, pastor ako. Ang dami kong problema, alam niyo yan. Sa pera, may utang din ako. Meron ako, ang dami kong problema dito. Hindi ako exempted sa trouble. Hindi ako exempted sa crisis. In other words, tinuro ni Jesus na lahat. Yung tinuruan niya ay ang mga disciples niya. Sabagay, hindi naman siguro disciple yung iba dito, kaya wala sa kanila. Pero sa mga disciple, ang turo ni Jesus ganito. Merong test. Walang school na walang test. Ano ang purpose ng test? Ano ang purpose ng test? Is para malaman mo kung ano na ang iyong napag-aralan. Para malaman mo asan ka na. Bakit kayo nagbibigay ng test sa inyong mga estudyante? Para alam nila kung ano ang kanilang nalalaman. Yun ang pinaka-purpose ng test. Hello? Sa buhay, ganun din. Makilala mo ang sarili mo kung saan ka na kapag may test. So tonight, yung mensahe natin is how? Since lahat naman may crisis. Ikaw ay born-again believer, non-born again may crisis. Lahat ng tao may crisis. Now, as a believer, kasi believer ka na ngayon, how do you handle this crisis? Yan ang tanong mo sa sarili mo. So, ang salita ng Diyos ay patungkol sa ating lahat, direkta sa atin. Kaya kayo nandyan, because you want to meet God. Ang Diyos ay salita, kaya nakikinig kayo. He wanted you to meet Him tonight. Because ang Diyos ay real. Kung totoo ang Diyos sa'yo, hindi mo kayang tulugan. Sinabing tayo, tayo ka. Sino ka para sabihin mong exempted ka? You're Lucifer. Rebelde ang Luciferian. Ang Christian ay hindi rebelde. Kahit mamatay siya, sinusunod niya dahil siya ay follower ni Christ. Medyo mabigat ang salita sapagkat tayong mga BCF ay born again na. Naintindihan mo ba yung the old has gone and the new has come? Okay, naintindihan? Okay, palakpak. We believe in a practical Bible. We're not believing in the Bible school. We believe in a practical Bible, having a practical God. Kung ano ngayon ang kailangan mo, yun ang sasagutin ng Diyos mo dahil practical siya.
Are you excited for that? Ang Diyos pala ay practical. So this is the day that the Lord has made for you. To know more about God. The more you know God, the more you become like God. The more you become like God. Increase our level of relationship with our Lord. Ako kahit na dalawa na lang ang tao dito, tatayo pa rin ako because I don't want to stop. I want my relationship to my God to ever increase. Hindi ako natinag sa marami at sa maliit na tao. Iniisip ko yung ako. Naranasan kong nag-Bible study na ako lang mag-isa. For I believe that I am 3 in 1 and God is 3 in 1. So we're all 6. Using my mirror and using the Word of God. It was fun because ewan ko kung nagawa ng iba ito, pero alam ko, nagawa ko ito. I discover, hindi ko kailangan maraming tao. At kung padadalan ako ng maraming tao, yun ang kanyang will. Para yung kanyang tinuro sa akin ay ma-share ko pa sa mga tao, sa palibot ko. So therefore, I should establish my relationship to God na hindi ako dapat nawawala. Laging nandun ako. I see to it. I experience, kahit matumba ako, I still preach. I found myself, I can finish my preaching with 40 degrees ang aking lagnat. Dahil namumula na ang mata ko. After the preaching, God turned it down into a normal because it was a test. Most of the time, tinitest tayo ng Panginoon pero hindi natin ito inaalam. We don't care. Basta, we're so self-centered. Na kunting sakit mo lang, hindi ako pwede kasi may lagnat ako. Salamat sa Diyos, hindi ako nagmamalaki dahil magaling ako. No, hindi ako magaling. Sumunod lang ako sa Diyos. Ang aking advice sa inyo, sumunod kayo kay Jesus, hindi kay pastora. Tingnan mo yung iba natutulog dahil si pastora ang sinusunod. Nagpapakita lang. Pero kung totoong si Lord ang pinunta mo, each time na you hear the word of God, nagbabago ka, nagbabago. It's so exciting. Ang totoong nagbabago na tao, laging may bago sa kanya tuwing magkikita tayo. Hindi yung ganun ka pa rin. Mula noon hanggang ngayon. Bago. May anong bago sa iyo? Kasi hindi ka maka-attract ng mga pag wala kang bago, puro luma ang nakikita sa iyo. So alam na nila, paano ka pa lang? Kaya nga si pastora, sabi ng mga doon, ano naman kayang bago dito kay pastora? Nasa-shock sila. Pero kayo, wala nang shock. Di ba? Kasi, pagpatay ka na, kailangan mo i-CPR ngayong gabi. Ayaw pa magpa-CPR ng iba, talagang hindi natitinag. Magpapa-CPR ka, kailangan mo buhay muli. Habang buhay ka pa, mamayang gabi, baka namatay kang namatay na spiritually. It is your chance for you to be resurrected tonight by the power of the Word of God. Learn to know life in the Bible. Paano ba mabuhay dito sa lupa? According sa salita ng Diyos. How to handle crisis. Church people must know this. Paano tayo sundan ng mga taong wala sa church? Kung nakikita nila sa iyo, ang hina-hina mo, wala ka namang binatbat, natural sabi, no. Hindi nga niya nagawa yung nagawa ko, ba't ko siya susundan? You should have extra mile para yung mga tao bibilib sa iyo, bibilib sa Diyos mo. Tama ba? I'm lifting up all the believers, even outside. Look at yourself the way Jesus looked at you. Frustrated yung iba sa atin.
They lost their faith. Kaya wala nga sila dito eh. Nawala sila. Walang kaabog-abog. Nung araw, sila din nag-encourage sa mga taong nawawala. Ngayon, sila din ang nawawala. Because they don't understand and they don't know God. Simple lang, if you know God, you will never be backslid. Kasi kung kilala mo ang Diyos at nagdesisyon kang sumama sa Kanya, hindi siyang nag-backslide. Kasi sumama ka eh. Sabihin mo nga sa katabi, hindi ka sumama, no? Kasi kung sumama ka, nagpapakadal ka kay Jesus, hindi siya yung na-slide. May nakuha ba tayo ngayong gabi? Mukhang palakpak. So test, process you. It's time to test. Sabi ng teacher mo, o sige, tama na yung sulat-sulat. Hindi ka na nakatingin sa teacher mo kasi gusto mo sulat lang ng sulat. Actually, ayaw mong matukso ng teacher. Di ba? Alam mo yan? Ako, nung sa college ako, yung sumusulat, lagi kong tinutukso. Yung sumusulat, pag nakita kong nagsasalita ako, sumusulat, yun ang tutuksuin ko. Ganon din si Jesus. Look at your neighbor. You're hiding. Let's face the truth. Kasi pag hinarap natin ang katotohanan, ang resulta, wow, malaya ka sa hiding. Nakakatingin ka eyes to eyes, face to face. So, sabi niya dito, teacher will just look at you pag may test. Pag may test, talagang alam mo yung estudyante na mumutla. Nagwi-wish. Saan ang teacher? Nakatingin lang. Nagwi-wish ka na matanungan mo yung teacher, hindi sumasagot. Titingnan ka lang niya. Alam niyo ba? Hindi na, pero nagtuturo pa rin ang teacher. Kahit hindi siya nagsasalita. Nakarelate ba kayo? Hindi. Hindi siya nagsasalita, ikaw nagtitake ng test, parang gusto mong humingi ng tulong sa teacher, pero ang teacher nakatingin sa'yo. Anong sinasabi niya sa'yo? Sagutin mo yan. Diyan ka malalaman kung may napag-aralan ka o wala. So teacher doesn't do anything in times of test. Ganon din si Jesus. Don't you know, may darating ang time. Nagtataka ka parang wala ang Diyos. Yung pala, tinitest ka na, hindi mo pa alam. During test, tawag ka ng tawag, hindi sumasagot ang Diyos. Time of test nga. And time of tryout. Okay, tingnan natin ang first verse. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus. Prior to that, kaya nga po, context, by context, yung buong kabuuan ng story. Magkasama sila ng mga disciple. Ito yung background. Kaya sabi ang tanong, bakit kailangan pa natin alamin ang Old Testament? Nasa New Testament na tayo. O nga ano? Paano mo kilala ang Diyos sa kanyang pinagmulan kung hindi mo alam ang history? Basta ka na lang mag-jive in, ganun din tayo. Basta na lang tayo pumasok sa usapan, natin alam yung dulo at dulo. Basta na lang tayo pumapasok, na in trouble tayo ngayon. Ito ang context. Magkasama sila, ibig sabihin ng kanyang mga disciple. Look at your neighbor. May disciple ka ba talaga? Kasi hindi ka naman regular nagpapadisciple eh. Tandaan ninyo, sinabi ko na sa inyo, di ba? Ang Bible, pag binasa nyo, ang lahat ng benefits para lang sa disciple. Kung hindi ka nagpa-disciple, natural, huwag kang mag-expect ng benefits. Kapal mo, deng. Oh, may blessing. Hindi ka disciple eh. Ang disciple lang ang pinakakuan niya. Okay ba? Pagkatapos ng kanilang meeting, ibig sabihin, nag-meeting sila, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa, meaning to say, hindi siya kasama. Ganon
magbasa ng Bible. Gamitin mo yung mind mo. Bakit? At saka yung tansya mo. Hindi siya sumama. Samantalang lagi nilang kasama si Jesus. Lahat ng mga kasama nila. Remember na nasa sila, kasama nila. Nakahiga lang si Jesus, kasama pa rin nila. Iba't ibang senaryo ang pinapakita ni Jesus para makita at makilala natin kung ano ba ang karakter ng Diyos. Okay? Habang pinapauwi niya ang mga tao, nang magkaalis ng mga tao, makyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. In other words, secluded. Hindi naman literal, no? Kapag ikaw may disciple, may time sabi ng Lord, test. Aalis ako, kayo nang bahala. Titingnan ko yung resulta pag uwi. Nalaman mo talagang walang increase eh. Pastor, praise God, ganito, ganyan. Wala malang increase. Di ba? So, yun pala test yun pag umalis yung leader. Ikaw din. Pag nag-disciple ka, kung ikaw din ang teacher, may test. Habang pinauwi ang mga tao, manalangin, inabot na siya roon ng gabi ng kapanalangin. Nang oras din na yon, malayo na ang bangkang sinakyan ng tagasunod niya. Siyempre, pumalaot na sila. Gabi. Nakakatakot. Nakakatakot mamangka. Nang gabi, okay lang sa araw. At sabi niya dito, sinasalpok ng malaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Ay na-mention na natin ito sa ating topic the other week. Nang madaling araw, 2 to 4. Siyempre nakakatakot. Yung iba hindi talaga natatakot kasi nga hindi nyo ini-imagine. Sila yun. So, kailangan natin ang Holy Spirit para ma-relate natin na nga, 2 o'clock kung ikaw yung namamangka, hindi mo maano. Kami nga doon, araw, di ba? Araw yung sumalpak tayo doon sa Saan yan? Sa Blue Lagoon. Talagang lakas. Halos kainin kami ng alon. Nanginginig nga tayo sa takot. Ito pa kaya 2 to 4 in the morning. Sa gabi pa lang, takot ka na sa pasulungan. Nang madaling araw, sumunod sa kanila si Jesus, naglakad lang sa ibabaw ng tubig si Jesus. Sumunod doon sa kanilang bangka. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo. Sanay sila. Kaya nga, sanay tayo. Sa verse, logos. Pag altar call, di tayo sanay. Ano yan? Multo. Baka mamaya, anong nangyayari sa atin? Baka mamaya, pag natumba ako, wala man lang sa salo. Ito, nakarelate ba kayo na yung senaryo? Palakpak kung nakarelate. Pero agad nagsalita si Jesus, ako ito. Huwag kayong matakot. Malakasan ninyo ang inyong loob. Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako riyan at maglalakad din sa tubig. So, tinitest niya rin si Lord, ang kredibilidad ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi, pwede mo rin palang itest si Lord. Nga, Lord, tingnan ko nga. Kung sumasagot ka sa prayer ko, tomorrow, makabayad ako ng utang ko, sige nga. Ngayon lang kayo nakarinig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Please do imagine. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya. At unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo. You of little faith, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya nang nasa bangka at sinabi talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Itong senaryo na to ay nagpapatunay ng sarili niya na siya nga ang Diyos na nagpapakilala. Kailangan natin ng crisis. Hindi lahat ng
let's say, bago kang nananampalataya, yung iba nga 25 na, mukhang di pa rin alam kung anong crisis. Puro lang, God is good, good all the time. Pagkatapos mong mananiwala, katulad ni Rachel, naniwala, mga baguhan sila. Suddenly, may crisis, may trouble. How do you handle the trouble? So narinig mo kay Jocelyn na, pray lang gid ako, nagapasalamat, puro ang bibig pasalamat. Kasi dito, na na kayo, na-expose na kayo, na kahit ano man ang mangyari, pasalamat ng pasalamat. So nakita nila yung galaw ng Diyos sa kanilang pasasalamat. Alam nilang test. Kaya sinabi nila, may purpose ang Diyos. We know that our God is a God of purpose. Kapag wala ka na sa purpose ng Diyos, hindi mo alam kung anong gagawin mo pagdating ng trouble. Ang taong nasa purpose lang ng Diyos ang may alam na sila ay under test. Test tayo sa pera, test tayo sa relasyon, problema tayo sa ating mga trabaho, sa ating bahay, sa ating mga pamilya. Those are not accidents. Those are troubles, problems, real problems. So hindi niya sinabi nga ngayon, disciple ko kayo, hindi na kayo makakaharap ng trouble. Kaya na-prostrate yung ibang Kristiyano. Dahil ang pagkaalam nila, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, wala nang trouble. Nung nalaman nilang may trouble, hindi na sila nagsimba. Failed the test. Palakpakan natin ang Lord. The teacher, or si Jesus, ay tiningnan lang sila during the time of crisis. In the midst of crisis, that's the greatest place to grow. Kaya huwag na kayo matakot, ngayong Kristiyano na kayo, kapag may crisis kayo, may trouble kayo, it's but natural. Kapag kayo ay sumusunod sa Diyos, it is a test. At ano nakita natin dito? Tinest ng Lord kung ano ang alam mo. Pero hindi niya pinabayaan na tatapusin sila ng crisis. Nasa iyo yan. Kung hanggang ngayon ayaw mo pang magsimba, gusto mo ang crisis ang tatapos sa iyo, it's your choice. Di ba tayo nagtataka bakit maraming mayayaman nagpapakamatay? Dahil hindi nila alam na hindi puro pera ang kailangan ng tao. Akala lang nila, pera lang, okay na. Eh nung magkapera na sila, bakit sila magpapakamatay? Born again na, bakit nawala? Akala ko ba born again ito? Ba't nawala sa simbahan? So it means to say, hindi pa born again. Kasi ang born again ay tinitest several times kung hanggang saan ka. So ngayon wala ka. Hindi mo pinapakita ang iyong pledge sa Panginoon na ikaw ay makikita sa corporate. Siyempre, kung nagpe-pray ka privately, alangan naman hindi ka ililid ng Diyos sa corporate. Pwede ba sabihin mo, ay ako nagpe-pray akong mag-isa. Eh kung ganyan lahat, wala na tayong simbahan, wag na tayong magsimba. Total, pareho lang na. Magsasimba lang pala tayo ng sarili natin, pwede na. Ang Holy Spirit, ililid ka na magsimba sa maraming mananampalataya dahil gusto kanyang mag-grow. Kaya tingnan mo ang mga tao, mga estudyante sa Amerika, nag-graduate lang sila ng home church. Iba ang product ng home. Kaysa inilagay mo talaga sa school. Naintindihan ba natin? So ganun din sa ating mananampalataya. Gusto ng Panginoon ngayon, you have to know the test. Ngayon, narinig na nila Jocelyn ang mga salita, kayo din eh. May time na test. Problema lang, di mo alam, kaya hindi mo na ipasa. Pwede kang grade 1 dyan, nakaupo.
Alam mo na kung saan ka maupo lagi, alam mo na. So, hindi ka gumagalaw. Because you don't realize, pag estudyante ka, hindi ka mag-pass ng test. Hindi ka pwede i-enroll sa grade 2, di ba? Look at your neighbor. Kaya nga hanggang ngayon, ganyan pa lang ang grade mo dahil hindi mo naipasa ang test. Same pa rin ang sinasaway sa'yo. Hanggat hindi ka umaalis dyan sa sinasawayan ng Diyos, hindi ka niya tatantanan. The best na lang, or mangyari na lang, ikaw na lang aalis. Ang daming ganyan na Kristiyano, hindi alam. Hosea 4:6, my people fall because they lack of knowledge. May iba naman may knowledge, walang understanding, at walang determinasyong sumunod. Look at your neighbor, yung kulang mo, sa totoo yung kulang mo ang pagsunod. Marami ka na sinulat sa notebook mo. Palakpak. During crisis, it is a test for you to grow, for maturity. God wants you to grow. Kasi nag-aalaw ng test. Nandyan lang siya, pero hindi siya gumagalaw. Alam mo na, alam ko pag hindi gumagalaw ang Diyos, umiiyak ako, natatawa ako. Sabi ko, Lord, alam kong nakatingin ka. I'm sorry. Alam ko may pinapagawa ka, hindi ko ginagawa. Mapagod lang ako ng kakaiyak dito, tinitingnan mo lang ako. Lack of knowledge. Why? You stuck on that level. Wala kang victories. Okay? So, nag-imbita. Ang lahat ng mga marriage ay nagbi-break to test. Meron tayong mga couple na nag-aaway. Actually, ang away, test yan eh. Not to compete, but to test. Doon mo ma-test kung how do you handle your communication, how you handle the situation, how you handle the crisis. Si Rachel, paano niya ito i-handle? Kung may alam siya sa salita ng Diyos, sundin niya. Madali niya mapasa ang krisis na to. Palakpak. Kaya nga, when you sing inside the church, it will not get you out from trouble. Alam mo, kinakanta ko lang. Pero may umalis ba ang trouble? May trouble pa rin. And don't believe. Sa kakayanan ng tao ay madideliver siya. God sometimes intentionally leave you during crisis. To test you kung ano ba ang natutunan mo. Ilang discipleship training na, ilang equipping na. Tinitest ka ngayon ng teacher kung ano ang magagawa mo kapag merong trouble. So, usually sasabihin, may trouble pa ako kaya hindi ako makapagsimba, hindi ako maka-equipping kasi may trouble. Ayusin ko lang ang trouble. Makikita nyo rin ako dyan. Nakarelate? Palakpakan natin ang Lord. Bakit ka na backslide? Because you don't understand na during crisis, ay hinihintay ng Lord ang iyong response, hindi react, kundi responde sa crisis. Kaya nung nag-respond si Peter, humingi siya ng tulong. When we have crisis, we walk in the presence of God. We should walk in the presence of God tuwing may crisis. Kaya ngayon si Rachel nasa higaan niya or whatsoever, nagpapagaling siya. Ito ay pagbibigay ng time sa kanya para magpaturo personally kay Jesus. Mas matindi ang pagturo ng Diyos sa crisis. That's why you should accept the challenge.
Mas malalim, mas mabilis ang pagturo ng Diyos sa krisis. Ang krisis o trouble ay ginagamit ng Diyos para ikaw ay ma-push na mag-grow, mature. Nakarinig ako ng testimony ng isang artista. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, hindi ko gustong maranasan ng anak ko ang lahat kong naghirap ako. So I told them everything sa paghihirap ko para sila ay hindi na magdanas ng katulad ng dinanas ko. So lahat na yon ay naging treasure ng buhay niya. Naging sikat siya, marami siyang pera. Pero na-realize niya, yung pagtuturo sa kanya to that extent na nawalan sila ng bahay, walang makain, sikat dati. Tapos bigla na lang, wala man lang, walang-wala. Na-realize ko, yun ang dapat kong maranasan para makilala ko siya. So mas malalim pala ang crisis kisa mag-attend ka ng Bible study, sulat-sulat. Sabihin mo sa katabi, mas malalim yung crisis. Kung nakikinig ka lang. Palakpak. Problems and difficulties is so prevalent. Araw-araw meron tayo niyan, actually. Pero mayroong storm talaga na halos hindi mo na alam kasi to the left, to the right, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, in times like that, ano ang iyong approach to handle such crisis? Pag sinabi natin crisis, marami na, hindi mo na makayanan sa iyong natural na. Kaya nga crisis ang tawag dahil hindi mo makayanan ng iyong sariling kakayanan. So how about your financial? Utang dito, utang doon. So siyempre crisis din yun, trouble din yun. Kasi pag Christian ka, you're not excused sa trouble. So, but if you know how this test and crisis attacks you and problems, then God is teaching you personally. Kasi experience mo yan Hindi naman magpareho ang crisis niyo kahit mag-asawa kayo. Meron siya, meron ka rin. Mayroong mga similar dahil mag-asawa kayo, pero may individual crisis din tayo na dapat nating i-address. So do not go to church because of problems. Tonight, God is preparing you for some crisis in your life. Hindi tayo puro na lang, hallelujah, praise God, wow, celebration na naman, wow, puro na naman, lechon dito. We're aware na bawat pag-aaral may test. Yun lang, kapag aware ka na bawat pag-aaral ay may test, ang isang estudyanteng laging nag-aaral, hindi natutrouble sa test. Kahit may test, may litson ka pa rin. Yan ang pinaproject ko dito sa BCF. It doesn't mean na wala tayong test, wala tayong crisis dito. Sa 26 long years, meron, sumasabay na nga ang litson at ang crisis. Ibig sabihin, powerful ang salita ng Diyos kesa sa crisis. Kaya may middle week service tayo para ito ay support na hindi kayo makrisis. Christ must be in the middle para makatawid. Sa isang linggo, ganyan ka pa rin, nakangiti, kasi in the middle week na injectionan ka na naman. Kung umabsent ka, natural, iba na. Gumigewang-gewang ng lakad mo.
yung tabas ng bibig mo parang paatras ka na. Hindi ka na nakaka-impluwensya ng kapwa Kristiyano mo sapagkat ikaw ay paiksit. God wants you to know that fellowship is very, very important. Christ will be in the midst, sa gitna natin. Kaya pag tayo mag-evaluate, malaki ang makuha natin, doon huwag nating sabihin na baliwala lang. Kasi ang testimony ng isa sa atin, hindi na pinaparinig ng Diyos sa'yo para hindi mo na maranasan. Kung 10 yan sila, hindi 10 ang maiwasan mo, victory yun. Prosperity yun. Narinig ko ito kay alam ko yung testimony ni Sister Ging. Ayoko mapunta doon sa 12 counts. Siyempre, kahit pa paano nakakabigay sa'yo ng stop. May ikaw ay pala utang. Hallelujah. Bawat testimony natin ay mahalaga. Weapon yan, weapon. At kapag naka-imbak tayo ng weapon, pagdating ng trouble, meron kang panlaban. In crisis, you need process. You need the presence of God. Kaya nga, si Rachel, sinabihan natin, be in the presence of God lang. Kapatiran natin na alam natin nag-face ng sickness, ng trouble, ng crisis, pinupuntahan natin dahil once upon a time, nagdanas ka rin. Kaya ang nangyari, naging consultant ka ng mga COVID-19 patient. Kaya maraming naligtas dahil sa testimony ni Pastor Alfredo. You need to recognize that. So ikaw din, pagdating ng araw, na may mga tao na hindi makagraduate sa kanilang pinagdadaanan. Pwede silang mag-turn dyan ng 10 taon. Can you imagine? Pwede naman 1 oras lang. Ba't gawin mo pa ng 10 taon? Ganon kahalaga ang kaalaman. So sabi niya sa verse 26, do not fear. Natural sa atin ang ma-terrified. Are you listening? Natural sa tao ang natatakot. Sa atin naman, pag nakita natin natakot, walang faith. Ano pa yan, ha? Natural sa atin ang natatakot. Kaya nga, merong paalala ang Diyos, do not fear. Verse 26. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan. Pag may altar call tayo, kinikilabutan ang mga tao. Sanay sila. God is good all the time. Ayaw nilang maka-experience yung nawala ang kanilang worry tuwing altar call. Ayaw nilang ma-experience yung presence ng Panginoon. Kaya nga, ito, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo. When you experience the presence of God, you feel different. Tayo talaga ang balahibo mo. But kailangan nating familiar sa presensya ng Lord. Para, alam mo si Lord dyan. Sakaling sumakay ng eroplano si Baljon at ganon. Talaga matakot siya. Pero maalala niya yung salitang do not fear. God is in control. So ano ang gagawin ni Baljon? Mananalangin siya kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Instead of fear, mananalangin ka. Yun ang gagawin ng tao. Are you taking down notes? Anong gagawin? Manalangin when fear attacks. You need faith. Kaya sinabi ni Jesus, you of little faith. Nadaig kayo ng inyong takot. Natural lang na matakot tayo, pero hindi sana manatili tayong takot. Lilipas lang yung takot because normal person, matatakot ka. Kahit ako ngayon, nag-deliver ako ng mga demon-possessed, nandun pa rin yung takot ko. Kaya lang, alam ko ang presence ng demonyo at alam ko ang presence ng Diyos. So I've got to bring the presence of God to combat the presence of the devil. Ngayon, kung tatakbo ako, hindi siyempre nanalo ang demonyo.
Kaya nga, do not fear. When you accept the word do not fear, ibig sabihin, lumaban ka. Tayuan mo ang salita upang magapi mo ang fear. So during crisis, you need to stand in the word of God. In spite of fear, you have to fight. That faith must be seen in you so that you can win. So para yung win ay ma-stop, hindi mag-stop ang test hanggat hindi mo napasa. Ano yung nasa ng Diyos sa'yo? I-apply mo yung alam mo, hindi yung parang ganun ka pa rin. Away ka ng asawa, ganun pa rin. Wala kang in-apply. Sabi ng Diyos, hindi mo ba alam? Bakit ka naghihirap ng matagal? Hindi ka pumasa. Look at your neighbor, ay mango. Di ba? Ano mas mafe-feel mo pag F ang grade mo? Nalulumo ka. Tagal mo nang nalulumo. Tuwi-uwi mo sa bahay, nalulumo ka. Sabihin mo sa katabi, hanggang ngayon, F ka pa rin? Iniimbitahan ka ng Diyos. Kaya nga nagsisimba ka. Binibigyan ka niya ng salita para i-combat mo doon sa iyong crisis. Hindi mo naman sinusunod, simba ka ng simba, kanta ka ng kanta. Kaya sabi ko sa inyo, ang kanta ay hindi mapanalo ng laban. You need to have the word. Okay. Ano yung sinabi ni Peter? Dahil sa matinding takot, agad nagsalita si Jesus, inassure niya, alam mo kung si Jesus yan, laging ganito, huwag kang matakot. Nandito lang ako. So kaya ka naging matapang makipaglaban sa crisis mo dahil God is backing you up. See to it lang na nandyan sa likod. Pero agad nagsalita siya, di ba? Agad. Ibig sabihin, hindi niya pinapatagal kapag may takot ang anak niya. Agad-agad siyang ina-assure niya, nandito lang ako. Problema sa atin, hindi tayo nakikinig. Kapag may trouble kayo, may crisis kayo, nandyan lang si Jesus sa gilid-gilid. Believe that He is watching. Tinitingnan niya kung anong gagawin mo. Kung hindi mo yan alam, hanggang kailan ka mag-ikot-ikot doon sa crisis mo. Pero agad nagsalita siya, ako ito. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Paano lalakas ang loob mo kung wala kang alam? Kaya nga ang talagang walang alam sa school. Makita mo si estudyante na, parang, bond paper na kaputi. Kasi nga, sa totoo lang, hindi siya natatakot sa teacher eh. Natatakot siyang wala siyang isagot. Amen. Hanggang ngayon ba natatakot kayo sa test? Kayo nagtatago? Harapin niyo ang test. Mag-aaral kayo. Nanotice nyo ba kapag believer kayo, walang test na hindi maipasa basta't nag-aaral ka. Kung sa school, walang bata nga mango basta nagatuon. Sugid lang ng mga bright. Lagi ko nagtuon. Pero top ko ha. Ambot lang. Anong isasagot mo kung di ka nag-aral? Yung iba tinubuan na ng sungay. Na hindi sila nag-aral, top nila yung test. I-watch mo nga, kung di sila nag-aral, matap nila yung test. I tell you, straight flat tayo lahat. Wala tayong alam, wala tayong isagot. May alam tayo, marami tayong alam, mas marami tayong isagot. Sumagot si Pedro sa kanya Panginoon. Kung kayo yan, kaya nga, Peter was afraid. May doubt pa siya dyan. Yung iba naman, challenge kay Lord. Lord, sige nga. Noong bandang huli, hindi na na-challenge ang Lord. Ano ako, ito? Sabi ng Lord, di ba? Alam niya kung yung challenge mo ay ano. Ang katamaran mo na lang, challenge ka ng challenge para ipakita ng Lord na siya nga ay totoo. Kung hindi siya sasagot, ano mangyari sa'yo?
Sasabihin mo agad, wala. Bye-bye. Kaya umaatras ka. Dahil tamad ka. Ang tamad na tao, panay ang challenge sa Lord kung totoo kang Diyos. Hoy, sabihin mo sa katabi, minsan lang yan gamitin. Hindi lahat na lang ng kailangan mo kung totoo ka, Lord. Bigyan mo ako ng 500. So, okay? Are you blessed tonight? In the middle of crisis, instead na faith ang pairalin, fear ang pinairal natin. Tandaan ninyo, ang fear ay spiritual, physical sense. Ang spiritual sense ay ang faith. Yun ang pairalin natin. Even if you are a pastor, you're not exempted. Lahat tayo. Pairalin ang spiritual sense. Ano ba ang spiritual sense natin? Faith. Ang faith natin is the substance, yung mga alam mo sa salita. Yun ang faith mo. Yun ang pairalin mo. Kapag inilabas mo sa bibig mo yan over and over again, fear will be gone. Mawawala ang takot sa iyo. Then you are inviting the presence of God. Number one, presence of God is what you need. You have to walk in sensuality in the presence of God. You have to invite the presence of God in times of crisis. Kaya tandaan mo, Rachel, ngayon, nasa sitwasyon ka na kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Number one yan, kailangan during the crisis time. Pangalawa, power of God is available in your crisis. Kailangan mo ng kapangyarihan during crisis. Kaya nga, sabi ni Peter, Lord, save me! The power of God is available. Call. And Jesus will right away be there. Bakit ganun, no? Alam naman natin yan. Bakit may dating na panahon na kahit alam mo na kapag tumawag ka sa Lord ay sasagutin ka? Tingnan mo yung iba, nawala dito ang tagal-tagal. Alang-alang naman na hindi niyo tinatawag ang Lord. Lord, save me from this. Hindi na ako nagsisimba, hindi na ito tama. Mukhang ako lang, alam. Alam mo, makasave ang Lord sa'yo. Pero, ma-pride ka, ayaw mo magpa-save. Tingnan mo lang kung may impyerno ka, doon ka na lang magsabi na tama ka. Ngayon, narinig mo ito. You're not saved. Do not follow other religion na, I receive Jesus, even if I disobey. I receive Jesus. Obedience is rebellion. Alam natin yan. Disobedience, is rebellion. Wala ka na sa fellowship. Stranger ka na. Pagpasok mo dito, parang baguhan ka na naman pagkatapos ng ilang taon. Sabihin mo nga sa katabi, sinong sisihin mo? Kapitbahay mo? Ikaw, di ba? Ikaw ang pumutol ng iyong communication sa Panginoon. So, walang i-blame kundi ang sarili mo. You are putting off or putting on your relationship to God. It's up to you. Okay. So si Peter, dito, sa senaryong ito, kayo pag business people kayo, saan kayo nag-i-invest? Doon sa pa-down na negosyo o pa-up? Siyempre, sinong tangang mag-invest sa down na negosyo? Si Jesus iba. Sa down siya nag-i-invest. Peter was about to sink. Peter was sinking. And yet he offered his hand. He invested his power to Peter. God wants to invest His power to those who are down. If you are down now, saan ka man ngayon, down na down ka, Jesus is waiting for you.
He wanted to invest His power to you. He wanted to prove to people na ikaw ay down na down, and because of Him, kapag tawagin mo lang siya, He can pull you out from your down moment and lift you up. Hallelujah. Stamp your feet and, ipasok sa loob ng inyong mga puso, baka manakaw. When you are in a low moment, God wants to invest. To those who are begging or beginning to sing. Yung ganun na. So the crisis cannot finish you when you call on Him. Peter was about to die. When you are sinking, you're about to die. Yung iba naman, bahala ng Diyos sa akin. Ganon ang religion eh. Batid ng Diyos, so bahala na siya sa akin. Kung sinabi mong bahala ng Diyos sa'yo, kung tawagin mo na lang siya, dahil Savior naman siya, hindi na-save ka na agad. Yung sabihin mong bahala ng Diyos sa'yo, hindi siya sasagot. Naintindihan ba natin? That's why we need to understand what we are talking about. So, in Matthew 12, verse 30, dito sinabi din, save me. Alam mo, save me is a password for me. Look at your neighbor. Ano sa'yo yan? Wala yan sa'yo, baliwala. Save me, Lord. That's your password. Kapag ikaw ay believer, hindi naman lahat ng tao tumatawag sa Diyos, save me, ay isa-save sila. Tandaan nyo, ang sinisave niya dito si Peter, disciple. Come on, clap your hands. Magpa-disciple na kayo. At Matthew 12, verse 30, at hindi kakampi sa akin, laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Ito yung gusto ng Lord, pakita sa inyo kung kayo ay disciple. Hindi nyo kakampi, hindi nyo kinakampihan ang Diyos. Sumasama kayo sa Antichrist, na puro reason bakit hindi kayo nagsisimba. Okay lang yan kung baguhan ka, pero ang tagal mo na. Kilala mo na ang Diyos. Hindi ka kumakampi sa Kanya. Kampi ka sa laban sa Kanya, hindi tumutulong sa aking pagtitipon at nagkakalat pa. At sinabi ko sa inyong lahat ng kasalanan, pati na ang pagpapalapastangan sa Diyos ay mapapatawad, ngunit ang paglapastangan, sa banal na Espiritu. Pag born again na po tayo, yun ang kilalanin ninyo, ang banal na Espiritu, ang Diyos. Kung dati hindi ka pala respeto, tuturuan ka ng Holy Spirit mag-respect. Kahit sarili mo na lang. Tuturuan ka niya, respetuhin mo yung sarili mo. Kasi mahal kita. Siyempre, hindi ka nagpaparespeto, natural hindi ka respetuhin ng mga tao. Kapag nirespeto mo ang Diyos, automatic narirespeto mo rin yung sarili mo. At narirespeto mo yung katabi mo. Palakpakan natin ang Lord. So Jesus took Peter by the hand doon sa verse 32. The wind died agad-agad. So it must be your password. Save me, Lord, with all your heart. And the wind died. Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. Ibig sabihin, pagsakay ng dalawang bangka, talagang sumama si Peter kay Jesus. At ang hangin ay nag-obey sa Diyos. At sinamba siya ng mga tao doon dahil sa pinakita na kapangyarihan ng Diyos. Iba naman sa atin, dami na nating kapangyarihan nakita. Mukhang di pa rin tayo nagsasamba. Tingnan mo na wala sila. Puro pasalamat, di pa iyak-iyak pa dito. Ang dami ba kayang nakakita sa'yo? Kaya sabihin nila, akala ko. Sarap sagutin, kala mo lang kasi.
Walang ligtas sa akala. Maniguro tayo. Palakpak. The goal of crisis is to destroy your purpose. The goal of crisis is to destroy your purpose. You are under God's purpose. Bigla na lang nakalimutan. Yan nga, yumaman sa pera, sa networking. Plano nang mag-resign. Klarong pera nang nakita. Nawala na si Jesus. Nawala na siya sa purpose. So nadali ka. Akala mo, kasi ang pera, masarap. Akala mo hindi crisis yan. Hindi yan trouble. The money that you are enjoying is trouble. Will make trouble to you. It destroy your purpose. As long as lumalabas ka na sa purpose mo, sa assignment mo, bakit ka binigyan ng assignment ng Diyos? Para mabigyan ka ng purpose. Anong arod kung wala kang assignment, di wala kang purpose? As atin ka lang, and doing my purpose of God is to raise up my hand and sing hallelujah. That's your purpose? Ang purpose natin ay ang assignment na binibigay niya sa atin in accordance to your ability. God has given you ability, talent for a purpose of doing His assignment to you. Assignment. Tandaan natin, ang goal ng crisis is to destroy your purpose. So nagka-crisis na ngayon si Rachel. Ngayon sabi niya, Ma, tama. Madali palang mamatay ang tao. Pwede naman pala ako magnegosyo na kahit na hindi ako talaga ang nagtatadtad ng baboy. Ngayon, magsiserve na talaga ako sa Lord. So, Rachel, when you go back to the purpose, God will surely stop the wind. Are you getting it? All right. So, before your crisis, you have to find your purpose. Crisis will destroy your purpose. You have to do this. Should have the presence of God right away when crisis strikes you. Diretso na tayo sa sagot. How do you handle crisis? You should have the presence of God. Get into the presence of God. Now you need to go to worship time. You need to go to the fellowship time. You need to go to the Bible study. You need to go to the activity where the Bible is telling you. Even sa bahay nyo lang. Mag-worship kayo mag-anak. Get into the presence of God. Pangalawa, have the available power of God, which is the Word of God, the sword. You should depend the power of God, not your power in times of crisis. And then third, back to your purpose. Living your purpose. Okay? So first, get into the presence of God. Second, depend on the power of God. And third, living your purpose. Or go back to your purpose. Now, if we are growing or maturing in our Christian walk today, all you have to do is to surrender everything. When you surrender your spirit, soul, and body to God and allow Him to take over, diba? Kapag may bagyo, Lord! Gusto mo siyang mag-take over. That's surrender. What will happen? You will be preserved. You will be preserved. You will be protected from the storm. The storm or crisis will not finish you. He will finish you. He will take over. He will preserve you and protect you. Ganun lang po ang gagawin natin tuwing may crisis tayo. As a born-again believer, you need the presence of God. You don't have to wait for the crisis para maging in the presence of God. Di ba? Pag estudyante ka, araw-araw gawin mo na yung assignment mo. Makatulog ka ng maganda. Hindi yung bukas mo pag gawin yung assignment mo. Yan sinasabi ko sa triplets. Gawin agad.
Study. Kung ano yung tinuro ng teacher, review mo lang sa hapon, kahit walang exam. Ganon din ang buhay natin. I-carry na lang natin kung ano yung ating natutunan for the day. And so, when the test time comes, you will not be shocked. Pag nagsabi ang teacher, may test tayo mamaya, hindi yung, sana wala. Ang prayer, baliktad. Ang prayer, sana wala lang. Sana magbago ang isip ng teacher, huwag tayong mag-test. Nung sinabing hindi matuloy, tuwang-tuwa. Nung natuloy, 0 pa rin. Palakpak. Kaya nga gusto ng Panginoon ay lagi tayong nag-aaral. You are a student of the Bible. So kapag estudyante ka na, kahit hindi ka serious, you're not exempted sa test. Dahil ang lahat na nakarinig ng salita ng Diyos is subject for test and trial. Bakit? Kasi gusto ng Lord ipaalam sa iyo kung ano na ang nangyayari. Pati ikaw, malalaman mo, wow, at least kahit paano nagbago ako, di ba? Yun ang gusto ng Lord. Wala siyang planong hindi maganda. Kaya kanya binigyan ng crisis. For you to discover what a wonderful God that you are about to see when you obey and follow the Word of God. Are you blessed tonight? So when the storm comes, 3 lang bagay na dapat nating maalala. Kung sakaling kayo na putol ng inyong pagsamba sa Diyos. Siyempre kung putol, may narinig ka last week, itong week wala. So ano mangyari sa'yo next week? Nawala ng lahat yung narinig. Pero kung tuloy-tuloy, lagi mo siyang naririnig at saka consistent siya. So when the wind start to attack you, masuway ka ng konti, pero madali kang makabalik. Salamat sa salita ngayong gabi. Sakali man, na mukhang alam mo, hindi mo na talaga makaya. Sobrang bigat na. Gaya ng ginawa ni Peter. Call unto me. And right away, nakalagay dun, right away, tinawag lang. Tawag lang pala. Save me. That is your Omega code. Remember, you have a Savior inside of you, waiting for your call. Call unto me, and I will answer thee, and in fact, I will tell you marvelous things which you do not know yet. So kahit anong laki ng storm, may lightning, may kung ano pa dyan, be still. Know that God is in control. Hindi yung tatakbo-takbo ka, lalo kang namatay dun sa dulo. Be still. Know that God is in control. And when you call Him Savior, surely He's going to save you. So yun ang pag-aaral na lalo kang mag-grow kasi na-experience mo. Tulad nito, lecture ng lecture ako, lecture ng lecture ang teacher. Walang test. Wala ka ng gana, puro lecture. Kaya inaalaw ng Lord ang crisis para ano? Ang Holy Spirit mismo ang magtuturo sa iyo. Si Jesus nagtuturo through Logos, while the Holy Spirit will teach you actual. Kaya mas nakakatakot pag hindi nyo sinunod ang promptings ng Holy Spirit. It's between life and death. Sinabihan ka ng Diyos na huwag pumunta dyan, pumunta. E di napunta. Right? So that is, isa pa yan, yung gusto ng Lord, familiar ka sa boses niya. Familiar ka sa salita niya. Familiar ka sa presensya niya. Hindi ka mag-wanting ng presence ng Lord kapag wala kang crisis. Dahil believe ka sa sarili mo, kaya mo lahat, so you don't need Jesus anymore. God see to it that you need Him. That's why nalaw niya ang crisis sa buhay mo. Troubles.
In John 16:33, ito na yung ating pang-part. Ano ang promise ng Jesus? Again, sa disciple lang niya pinramis. Marami naman nakamemorize nito Nakasama natin dito, memory verse din nila. But look at them. Until now, they could not even get along with others. Ang relasyon nila, hindi maganda sa mga tao. Palipat-lipat sila ng churches. Ibig sabihin ng mga yan ay hindi makapirmi dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila. Alam mo ba yung Hopper, mga kapatid? Hindi pa nila yan na-meet si Lord. Hinahanap pa rin nila si Lord. Kaya dito, baka dito na simbahan. Baka dito na simbahan, nandito. Kaya haping ng haping. They did not meet the Lord. Nakuha nila yan sa kakakanta. Kasi hindi naman si Jesus ang hinahanap Ang hinahanap yung magaling magbanda, yung magaling mag-drums, magaling magkanta, magaling magpiano, magaling magganon. Yun ang hinahanap nila. Hindi nila hinahanap si Jesus. Nakuha ba natin? Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan. Peace! Alam niyo ba ang peace? Ang tunay na peace ay prosperity sa lahat ng bagay. Mayaman ka sa tulog, mayaman ka sa kapayapaan, mayaman ka sa pera, mayaman ka. Hindi ibig sabihin, dadami talaga pera mo. Ibig sabihin, tama lang. Na wala ka ng pangangailangan. Hindi yung marami kang pera, pero kailangan mo lang love. Kaya ubusin mo yung pera mo, bumibili ka ng love, kasi wala ka ng love. Pero ang tunay na rich ng Diyos ay meron ka lahat. Wholeness. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan. Naintindihan niyo ba ang peace ng Diyos? Prosperity in every way. You're prospering in your management. You're prospering in your thoughts. Kahit ikaw lang mag-isa, nakakapag-isip ka ng maraming ideas na hindi mo na-enjoy mo. Ang daming pumapasok mga ideas na hindi mo alam. Kapayapaan yan. Galing yan sa Lord. Sa akin. Sabi niya, sa akin, kay Jesus. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Kung wala kayo kay Kristo, nagadanas tayo ng hirap. Kaya para yan sa mga hindi disciple, ang paghihirap. Yung iba sa atin, nagsisimba lang tapos umaasa na hindi maghirap. Naghihirap nga din yung disciple Sila pa. Ito, pakatatag kayo dahil magtagumpay na ako sa laban, sa kapangyarihan ng mundo. Take heart! As long as you are following Jesus, disciple of Jesus, you will overcome the world, just like He overcame the world. So wala na tayong dapat takot kahit magkabaliktad pa yung bangka natin. Alam mong He's in control, alam mong test yan, alam mong trial yan, alam mong hindi ka tatapusin ang crisis dahil may Savior ka. Shall we all stand? Hallelujah. Shout at the top of your voice and say, I'm free. Freedom from time to time when you go to church, freedom, doon nadadagdagan ang inyong kalayaan sa bawat sulok ng inyong kahirapan. Habang nandito tayo sa lupa, sabi ng Diyos may kahirapan. Walang exemption. Kahit pastor ka, maghihirap ka pa rin. Kaya nandito tayo sa mahirap na mundo. Ngunit, ang paalala lang ng Diyos na wag lang tayong paputol-putol. Wag tayong bumitaw. Surely, we can overcome any storm in life. Shall we close your eyes and I want you to invite the presence of God. So do not wait for crisis to come before you invite the presence of God. God wants to complete you, spirit, soul, and body. And it takes a lot of time para ma-process yan. At kailangan ng Diyos ang iyong cooperation.
Kung kayo ay pupunta sa doktor, kailangan niyong isuko ang inyong nararamdaman. Kung kayo ay operahan, kailangan niyong ibigay ang hinihingi ng physician para ikaw ay maoperahan. Ganon din ang Diyos, na wala kang itinatago, wala kang iniset aside, kundi buong-buo mong sinusuko ang lahat, ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan. Yung tatlo na yan ay gusto ng 3-in-1 God na mapuruhan. Because again, He wanted you to be whole again. He wanted you to go back to the original form. The truth means, alam niyo ba ang meaning ng truth? Truth is the original information. Truth is the original information. And that is Jesus. Siya yung origin. Huwag kang pumunta sa iba at tanungin ang truth. Siya yung truth. Si Jesus lang ang original. So when you come to Him, pag sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, He is a good repairer, perfect carpenter. He's going to redeem you from the pit. He's going to redeem you from trouble, from past life, from poverty. He's going to renew you. He's going to renew you into the kingdom of God. And He's going to restore you back to your original form. That's the perfect work of God in our life as a believer. So do not quit. Do not stop. Do not quit. Continue. Because God is at work in your life. Construction is going on. Nasa atin kung ipatigil natin ang construction ng Diyos sa buhay natin o ipakontinue natin hanggang ito ay makumpleto. God needs your cooperation. In your cooperation, there is sacrifice. Kaya nga may offering na tinatawag. When you offer your life, is a sacrifice. Biruin mo, ipapasuko sa iyo ang pleasure mo uminom ng liquor, ang pleasure mo na tumingin sa mga bad movies. Ipasuko sa iyo ang lahat ng mga sinful nature. Yan ay, it calls for sacrifice. Why? Because it is necessary for the construction of God in your life. He needs to build you up, to rebuild you again to a perfect you, because He is a perfect God. So do not be troubled when there are crises in your life. Yun ay pagtuturo ng Diyos sa atin. Bilang believer, hindi tayo tutudasin ng crisis hanggat tayo ay kumakapit sa salita ng Diyos. Crisis will not end us. Jesus will end us. He wants you to be complete. If you did not yet invite this best carpenter ever that can build you, that can reconstruct your life, invite Him. He's your Savior, so that you can win, so you can have the card. Save me. Your Omega code. It will be granted by the Lord Jesus Christ when you receive Him. Every benefits of the kingdom of God will be yours. And through your maturity, you will enjoy such benefits. So tonight, I would like to invite you to invite the God that created the whole universe, the God that can change you. Say this: Father, thank you for your perfect plan. Thank you for sending your only begotten Son. Jesus, I declare and decree, I declare that you are my Lord and my Savior. From this day forward, you will save me. You will redeem me. You will restore me back
into your arms. Thank you, Holy Spirit, the living God. I invite you to be in my life. Guide me into all the truth, that I may go back to you, Father, in Jesus' name. Everybody say amen. If you confess that, find a church that can nurture you, that can reconstruct you through by the power of the Word of God, and your life will never be the same again. We would like to welcome you into the family of the kingdom of God, the family that is born again. If you are born again in the kingdom of God, you start benefiting the benefits of Jesus. Whatever Jesus has, you have. You will have power and authority. You will have everything that you see what Jesus is doing. Are you happy for that? So, dito na tayo lahat. And I want you to be meditating the Word of God for tonight, that He is constructing everybody. Crisis, troubles are used by God to teach us, not to harm us. So we pray for Jocelyn and Russell, that you will continue to fight the good fight of faith, and that you trust in the Lord, follow Him no matter what. You will go through, break through, and one day you find yourself, you go back into your completeness. Hallelujah. God wants to complete you because He loves you. He wants you to be like Him exactly. No death in Christ Jesus. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. Thank you, Lord. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, Amen. I will hold on, Do Lord. not And by quit. Hold on. faith I will This is the word for you tonight, wherever you are. I'll see beyond my Calvary. One day, you will see one day. And I will be complete in you. The Holy Spirit is here. Ask Him tonight. I look to you,